there is a fractured governance. Nabali lang, hindi lang na-sprain. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Nobody can... it's a long process mapapil sa Supreme Court. Unless you... dala ka ng kaso doon. Dito nyo makikita kung gaano ka-addict si Digong dito. Gaano siya kabangag. Ha? Kasi siya mismo yung sumunog sa sarili niya eh. Diba? So, papakita ko sa inyo gaano ka-addict itong nakaraang Pangulo natin. Matagalan yan. Next year pa yan. So, if you want a redress of grievance, there is no urgent remedy. So, it is only the military who says. Kaya ang sabihin ko, presidente ako, nakita ko ang sitwasyon. Malaki ba bayad, boss? Wait lang ipipin ko lang to. Sasagutin natin. Malaki ba bayad, boss? Malaki ba bayad? Ay, oo, malaki yung bayad sa akin. Actually, kaya kong ang bilhan ng kabaong yung pamilya mo eh. Kaya kong bilhan ng kabaong yung nanay mo, tatay mo, anak mong inutil, natatangatangang batugan. Kaya kong bilhan ng kabaong at kaya ko rin bumili ng patuka ng manok para may matuka ang hampas lupa mong pamilya kasi patay gutom ang pamilya niyo. 'Di ba? Patay gutom kayo. Bayad ako, 1 milyon isang araw. Binayaran ako. Ang sabi nga ng anak niya, babayaran kita ballpoint man ha. Ito yung sobre Buisitin mo ng buisitin yung tatay ko para mamatay na agad yan. Kasi yan yung gagawin kong sakripisyo. Ha? Para kaawaan kami ng tao para sa 2028 manalo ako eleksyon. Sa eleksyon. Presidential election. Diba? Alam mo, kayo mga hampas lupa dyan, palagi niyong tinatanong kung magkano ba, bakit gusto niyo ng share? Lumabas na sa quad ko mo, ilang beses na, kung sino yung totoong nagbabayad. Diba? Ako nga, nilapitan ako eh. Mamayang hapon, papakita ko sa inyo yung email sa akin. Babayaran ako ng 200,000. Babayaran ako, bumaliktad lang daw ako. Sabi ko, 200,000? Yak! Barya! Ano sabi? Nagpapahalata ka na walang alam. Lawyer, pakinggan mo. Sinasabi niya, mabuti. May alam ako. Ang mga lawyer niyo dyan sa kabila, kung ikukumpara sa utak ko, wala yan. Kasi sila, yung katalinuhan nila, kabubuhan ko pa lang eh. Partida kabubuhan ko pa lang to. Hindi pa to katalinuhan yung mga pinagsasabi ko dito. Diba? Babayaran daw ako. Bumaliktad lang daw ako. At ipagtanggol ko ito. Bakit ako magtatanggol sa totoong bangag? Diba? Bangag kay pagtatanggol kita? Ulyanin ka? Mapanira ka pagtatanggol kita? Ang kapal naman. Shoutout kay Ate Gia. Tuloy natin. Kung gano'n rin ang presidente na in face of so many errors there, nagtupak-tupak na ng hanggang nagkaroon ng breakage, fractured governance. Katulad nito, ipipin ko ha. Mabuhay ka, BBM, pinalaya mo ang high profile na drug lords at convicted na NPA, maganda yan. Oo. Si Ka Eric, kaibigan nga ni Digong eh. NPA yan, di ba? Na nagbago ko, no? Tapos, si Digong, tumae, kinain nyo. Masarap ba? Anong ibig kong sabihin? Dahil hindi nyo ito maintindihan, dahil mga didishits bubo. Ibig sabihin, kung ano yung sinabi ni Digong, pinapaniwalaan nyo agad.
Wala namang ebidensya. Kinain nyo agad. Masarap ba ang tae ni Digong? Nasarapan siguro si Agoy Kalami, Whitey. Kaya nga kalami eh. Lami, baka yung tubol ni Diggs. Kaon mong anak kong tae. Papa, kalami si tae ni Lolo Diggs. Pinakain kayo ng kabubuhan. Bobo kasi kayo. May sarili naman kayong utak, hindi nyo ginagamit. Diba? Ayo, shoutout Di nyo ginagamit. Kung ano yung sinabi ng leader nyo, naniniwala agad kayo. Wala kayong sariling pagsasaliksik. May internet na ngayon, tatanga-tanga pa kayo. Pwede naman kayo mag-research. Totoo ba to? Totoo ba to? Diba? In short, mga uto-uto kayo. Low level lang kayo. Ang mga uto-uto na tao, mababang uri ng nilalang yan na hindi namin ka-level. Diba? Ganon yun. Kaya kayong mga dutae kayo, hindi namin kayo ka-level. Oo. Naku, BPM, grabe yung mga DDS TikTok. Dapat pa imbestigahan sila doon. Hayaan mo po sila doon. Pan-TikTok lang po sila eh. Manira lang ng 3 minutes or 2 minutes, yun na yun. Pero itong mga ginagawa namin dito, live to. Oo. Live to hindi to edited Sila, edit pa nila yan eh. Edit nila yan. Edit. Kasi pan-TikTok nga lang sila. Ang mga bobo kasi, na mga DD shits, napunta lahat sa TikTok. Bakit? Yun lang yung kaya ng utak nila eh. Diba? In short, pang-TikTok lang po sila. Okay, Kapis World, salamat sa iyong sa iyong pakulay. Maraming salamat sa blessings ngayong umaga na to. Okay. Hindi ko nga maintindihan Tingnan nyo. Ako inaantok na ako kagabi. Pero si Digong, ang tibay niya, matanda na siya, no? Hindi pa inaantok. Nakarami ba, Digong? Diba? Nakarami ba? Kasi kung hindi ka kumakain ng pulburon, alas 7, alas 8 pa lang, wala na, inaantok ka na. Pero si Digong, matanda na yan, no? Pero ang tibay ng mata. KO! Ang tanong, nakarami ba? Masakit yung panga. Ay, salamat po kay Kaagapay Gray sa kanyang sa kanyang pakulay. Ayan, maraming salamat po At lang, bigyan ko lang ng kulay yung kanyang pangalan. Wait lang po Sabi ni Raymond, kampon ka ba ni Bangag Pre? Unang-una, wala akong kumpare na pangit, hampas lupa, inutil, uto-uto, bobo. Wala akong kumparing ganun. Kasi kami dito, matatalino kami. Hindi kami bangag na katulad nito. Bangag na bangag. O mamaya, sa kalagitnaan ng bidyong ito, dito malalaman yung pagkabangag niya. Sablay ka dito, Digong. Tuloy natin. Ay, salamat po sa 566 likes natin dyan Ayan. Military can correct it. Are you saying a military junta can answer? No. Hindi lang siya bangag, duwag pa. Hinamon pala ito ng barilan. Hindi man pumalag. Sinabi ko sa lahat yan, magtanong ka ng sundalo niya, yung opisyal dyan, sinabi nang magpunta ka. Sinabi ko lang, it is only the military who can correct it. Now, to ask you... Ngayon, hindi siya makadikit sa mga kapulisan natin kasi nga, yung pangako niya sa mga kapulisan, natutulungan niya yung mga nakasuhan noon. Hindi niya natupad eh. Nagalit sa kanya ngayon ng Philippine National Police. Yung individual kasi may mga nakulong, mga pamilya nun, nagalit kay Digong kasi hindi sila natulungan eh. Ngayon, sirang-sira na po ang pangalan ni Digong sa kapulisan. Ngayon, didikit siya ngayon sa kasundaluhan. Yun naman yung gagamitin niya.
Kaya kayong mga sundalo kayo, wag po kayong magpapagamit sa taong ito. Gagamitin lang yung galit nyo. Gagamitin kayo para magalit din kayo sa admin. Di ba? Oo, para may kakampi. Kasi kung totoong matapang ka, digong, hindi ka manggagamit ng tao. Ikaw mismo yung gagalaw sa sarili mo. Di ba? Kung totoong maisog ka. Pero kung totoong bakla ka, KO! manggagamit ka talaga. To answer your question, ibig kong sabihin ang military, well, it's an option sa military. One, It's an option. It's an option kung magpabunot ako ng ipin mamaya. Buang nga aning ipon ako eh. Ngipon ako mga sakit manggayo eh. they just can sit there sa upuan nila, doon sa bukid, maglinis ng baril. Sabi lang sila na we are not anymore. Hindi na sila magkudita yung magpunta yung tangki digira na. Sabihin lang nila na ayaw na namin yung laro ninyo. Sinusulsulan yung kasundaluhan. Inuutusan ni Digong. Anong power mo para mag-utos ka, Digong? Wala ka na sa posisyon. Ngayon, sinusulsulan ang kasundaluhan natin. Uutuin niya. Diba? Pasimpleng pagpaparinig na may kasamang utos. Diba? Galing! Shoutout kay Dugong Pinoy TV Out kami dyan. Kasi kung walang military... Digong, kayo lang yun. Yung mag-a-out. Huwag mong idadama yung kasundaluhan. Bakit mo sila idadamay? Ang sarap ng buhay nila. Nakabantay kung may mga NPA. Nandun sila sa kabundukan, nakabantay. Yun yung binabantayan nila doon. Tapos ngayon, bibigyan mo ng dagdag problema para kalabanin yung administrasyon? Gagamitin mo sila? Ayaw mo ba na hayahay yung buhay nila sa ngayon? Kasi walang gulo? Tapos guguluhin mo yung individual? Mga kasundaluhan natin? Para lang sa pansarili mong interes na makabalik sa Malacanang? Gagamitin mo sila, mahihirap sila, gagamitin mo, nagpapakahirap sa bundok, gagamitin mo. Tapos, pag nagamit mo at naging successful ka, pag lang naman naging successful ka, makakabalik ka ngayon sa Malacanang, pamilya nyo, kayo yung yayaman ng yayaman, yung ginamit nyo nga pa rin. Tingnan nyo yung mga pulis na nakasuhan ngayon, nilaglag mo. Tinulungan mo ba? Kaya kayong mga kasundaluhan, tingnan nyo yung ginawa ni Digong sa ating mga kapulisan. Pinabayaan niya po. KO! Diba? Laro nila, wala na. What do you mean out ngayon? Getting out means... I don't know, basta hindi yan kudita, hindi yan ano. Basta sabi ng military, you are oppressing people and you are spending our money like water. Pati kami in the coming days, mawalaan kami ng aming retirement, magalaw. Hindi kami sasali sa inyo. Silent protest. Not taking orders at all. Hindi silent protest, military lang talaga. Oh, military silent protest na yan. Will not take orders from the commander-in-chief. Ano? You will not take orders from the commander-in-chief. That's it. Sabihin na nga Ay, niya. salamat po sa 628 likes natin dyan. Yung hindi pa nakapag-like, mag-like na po kayo. Syempre, mag-subscribe na rin. Diba? Salamat po sa mga bago nating subscriber dyan. Sir, wag mo kaming isali. Pati kami, ang asawa ko nagtrabaho sa gobyerno, nakataya. Tingnan mo naman yung pera. Kinuha ninyo. Sa GSIS, PhilHealth, 89, Ito nung sample survey? pinagbili nila. Saan itong pera? Oo nga pala, nasan yung confidential funds, Tigong? Ba't hindi yun yung ipakita mo sa camera? Ha? Nasaan nga pala yun? At yung mga trilyon na walang mga trilyon dyan na nung panahon mo. Nasaan na nga pala yun? Oh. Digong. Anong karapatan mo mag-question?
'Diba? Kung may reklamo ka, pwede mo namang idaan yan sa tamang proseso. Hindi solusyon yung media. Alam nyo bakit ginagawa ni Digong to? Para i-brainwash yung mga kasundaluhan natin. Na ipakita na, oh, ito, ninakaw nila to. Ito. Kahit walang katotohanan. Diba? Yan yung purpose. Kaya ayaw nilang idulog sa korte. Gusto nila sa media kasi malawak yung media eh. Diba? Gusto nilang makita. Alam nyo naman yung mga Duterte, mahilig gumawa-gawa ng kwento. Minsan sinungaling. Papakita nila, oh, ito, nasan ito? Kunyari, maghahanap sila. Oh. Para yung mga Pilipino, na madali nilang mauto, mapaisip, ay, oo nga, no, nasan nga pala? Oh. Isip-isip na po. 5 tons of gold reserves natin sold amounting to 129 billion. At least sa Congress, kung may resolution, tapos i-bill that would correspond with it, there's an explanation of how the money is going to be spent. Saka, alam mo, Digong, patawa ka rin. Nung panahon mo, build. Paggawa kang tulay, 600,000 yung budget, tapos umuuga ngayon. Tinipid mo ba? KO! Bike lang tuloy yung pwedeng dumaan dun. Sa 600 million na tulay na pinagawa. Ewan ko kung naubos talaga yung 600 million, baka tinipid. 600 million ang pwedeng dumaan lang. Bike. Sana all yung bike lang yung makakadaan. Diba? Pero ito, paano ito ngayon? Sila lang nakaalam nito. Yung Maharlika, sila lang nakaalam nito. Walang participation ng people dyan pati ito. So, ganitong 25 tons. Alam ba ng military yan? Hindi sabihin nila, kung wala di... Military na naman yung nilalapitan ni Digong. Badshot na kasi siya sa kapulisan eh. Alam mo, Digong, kung tinupad mo lang yung ano mo noon, yung pangako mo, nangako ka eh. Kung tinupad mo lang noon, maaring may maawa sa yung mga pulis ngayon. Pero wala, nag-suffer sila sa war on drugs mo. Yung iba nakulong, yung iba nasugatan, yung iba nasibak. Nagkalitsi-litsi yung buhay nila ngayon nang dahil sa iyo. Hindi na kami sasali ng laro ninyo. Pero Mayor, para play safe naman ang military ngayon. Do you think si Browner po ay mag-react nito? Can you restate your statement? Can you expect that Browner will react? Katulad ni Claudio Rodriguez, sabi niya, adik ka rin kasi kaya galit ka sa tirador ng adik. Tingnan mo mukha mo, Brad. Adik na adik. Kawawa pamilya mo, Brad. Pag na biktima ng adik, paka dyan, mapamaisip halaga ng binabastos mo ngayon. O sige, papayag ka ba? Pag ako, example lang pag ako naging presidente, papayag ka ba? Gagawin kong negosyo yung anak mo, pamilya mo, papakantot ko muna yung anak mo, Claudio Rodriguez, tapos ipapapatay ko sa mga tirador ko, tapos lalagyan ko ng droga yung anak mo, lalagyan ko ng baril, i-announce ko ng laban. Okay, payag ka ba? Pero papakantot, papasarapan mo na yung anak mo, ha? Papagahasa muna natin. Ipapawasak muna natin yung puki ng anak mo. Huwag kang mag-alala, papatayin natin lahat ng adik. Yan nga lang, idadamay ko yung mga inosente. Diba? Pero, tataniman na lang natin. Kunyari ng laban. Payag ka ba? Sisimulan natin sa pamilya mo. Claudio Rodriguez Jr. Simulan natin sa pamilya mo. Putang ina mo ka. Ano? Okay lang ba sa'yo yun? Claudio Rodriguez Jr. Mag-comment ka para malaman natin. Okay? Pero patira muna natin kay pastor, ha? Yung anak mo. Kasi ano na yun, tigang na yun ngayon. Ano?
Kung payag ka, babaliktad na ako. Kakampihan ko na to si itong walang utak na nasa gilid ko ngayon. Oh. Kung payag ka. Sige, patayin natin yung mga adik. Tapos, patayin din natin mga inosente. Kunyari lang, adik sila. Diba? Ano? Payag ka. Bobo ka. Tarantado. Oh, ano? Nanggigil ka ngayon dyan. Oh, palabasin mo yung anak mo, gawin mong pukpok. Tatanga-tanga ka. Ito, pag nilabas din ito, your question must also correspondingly appear. Importante yan. So, guard. Oh, kasi may statement siya, dapat nagpatisan, dapat safe lang yung military. Wala naman siyang sinabi, no? In fact, si Inday nga nagsabi na tulog-tulugan yung chief of staff. Paano daw makakatulog yung chief of staff? Kasi yan yung nawawala. Matagal na siya natulog. Alam niya yung commander-in-chief niya nagdudruga. Noon pa yan, alam na ng lahat. Baka siya lang ang hindi. Ang mga... Ay, papakita ko sa inyo. Wait lang, Ibabalik ko lang kaunti. Wait lang. Ito Try Tank's new fruity lemonade twist. Strawberry lemonade and mixed berries lemonade. Ito. Asan na ba yun? Anong sabi ni Digong dito? May sinabi siya eh. Noon pa yan, alam na ng lahat. Baka siya lang ang hindi. Ang mga polis. Kami ang taga-Davao. Ito. Matagal na siya natulog. Alam niya yung commander-in-chief niya nagdudruga. Noon pa yan, alam na ng lahat. Baka siya lang ang hindi. Ang mga... Ikaw, Digong, anong ginawa mo? Siguro, start at 8:30. Pero wala namang gumigising ng 8:30. Either it should be 9. 9, tapos the next meeting would be lunch. Then 2:30, then another one and 4:30. Apat lang, pero kung every 30 minutes. Nakita man ninyo? It's a killing activity. And I think my age, ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako para magising. Nagmamariwana ka pala. Digong, dapat pinatay mo yung sarili mo noon. Bawal yan. Sabi mo, I hate drugs. Iisa yan sa droga eh. Dapat pinatay mo yung sarili mo noon. Kita nyo? Adik yung pangulo nyo. Kung ako niyan, pag sinabi kong I hate drugs, patayin ko talaga yung sarili ko. Ba't buhay pa yan? Kala ko ba galit sa adik yan? I hate drugs pero I love Michael Yang. Leticia De Fernando, shoutout po. Tuloy natin to. Mga polis. Kami ang taga-Davao, alam namin si Lagdameo nagdudruga. Nako. Kasi kasama namin siya palagi dito sa... Patay, Lagdameo. Dinadamay ka, Diyan kay Pedro. Kaya yung sip-on mag-usap kami, yung sip-on Lagdameo magtulo yan. Hindi niya alam nagtulo yung sip-on niya. Minsan gano'n na lang yan. Paniwala ba kayo dun sa mga pinagsasabi ni Digong? Tayo pag sinisipon tayo, alam natin tumutulo. Kasi mararamdaman natin dito eh. Tapos si Lagdameo, hindi niya alam na natulo yung sipon. Alam natin. Kahit sino pa dyan sa inyo, pag tumulo yung sipon nyo, mararamdaman nyo yan. Ngayon, itong kwento ng Digong, imposible to. Diba? Kasi nungalingan yan. Alam mo, Digong, nakakaawa ka, matanda ka na, pero pinapahirapan ka ngayon. Feeling ko lang naman, pareho kayo ng anak mo eh.
nako, magkakaroon ng patong na kaso talaga to. Kasi itong mga pinagsasabi ni Digong kagabi, sinilip na po ito ng mga lawyer na talagang marami daw pong butas si Digong dito. No? Tuloy natin. Alam ni Marcos na si Aglag Mayor durugista. Alam ni Aglag Mayor na durugista. Magkasama yan sila sa hit-hitan. So, another appropriate question would be, yung ito with sincerity. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support? Ito sabi niya, kasama si PBBM sa? Ito Nila Gamayo na durugista. Magkasama yan sila sa hit-hitan. Sabi ni Digong, magkasama yan sila sa hit-hitan. Eto ngayon, papatunayan ko sa inyo kung gaano kabangag si Digong. Take note, sabi niya dito, magkasama yan sila sa hit-hitan. Si Lagdameo daw at si PBBM. Magkasama. Okay? Ngayon, bakit ko sinasabing bangag si Digong? At tatanga-tanga. Bakit ko sinasabi? Kasi ito po yun. Ito panoorin po natin ito. Ito. Yan, para mabilis tayo. Yan, panoorin po natin. Ipinagtanggol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos laban sa tirada ng kanyang anak na si VP Sara. At kasunod ng mga tirada ni Digong noon kay BBM, sinabi niya ngayong wala na pala ito o wala ito sa narco list. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Naalala niyo yan. Sabi ni Digong yan noon. Mga ilang buwan na yung nakalipas niyan. Tapos, hindi na bago kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kapag binabanatan at tinatawag na adik si Pangulong Bongbong Marcos. Sa prayer rally nga niya sa Davao noong Enero, sinabi rin ni Duterte na nasa narco list na dati pa ang presidente. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Pinakitaan siya ng evidence ng PDEA na nandun yung pangalan ni PBBM na isa daw sa gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Yun yung sabi niya dyan. Tapos, doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Binuweltahan na siya dati ni Marcos at sinabing epekto lang ng fentanyl ang mga sinasabi ni Duterte. Pero sa press con kahapon matapos humarap sa pagdinig ng Senado sa war on drugs, natanong ulit ang dating Pangulo tungkol dito. Shoutout kay Gimok TV. Ito na naman yung bago niyang sagot. Ito. Ayon kay Digong, wala naman daw talaga sa narco list si PBBM. Kung nandiyan yung pangalan niya, I would have voiced a lie in public. At saka kung nandoon yung pangalan niya, isasabi ko talaga, wala. Wala naman pala eh. Sabi niya noon, meron. Pagkatapos, wala na naman. Sino yung bangag? Sino yung bangag? Diba? Tapos, kagabi sa press con, sinabi niya, bangag na naman daw yung Pangulo. Kumbaga, laban bawi si Digong, laban bawi, ulyanin. Pag ganyan ka po mag-isip, ibig sabihin, bangag ka talaga. Diba? In fairness to the President ko lang. Hindi naman lingid sa marami ang lumalalang iringan ng dating unity team ni Marcos at Vice President Sara Duterte. Pero kahit ang dating Pangulo, ipinagtanggol si Marcos sa birada ng anak na hindi ito marunong mamuno. I may have to disagree with my daughter. Not totally. Baka kulang sa expectations niya. Siguro ang role model niya yung tatay niya. Bukod sa isyu ng anak at ni PBBM, sinagot din ni Duterte sa press con ang magiging plano niya kung makabalik ulit bilang alkalde sa Davao City. Peace and order pa rin daw ang priority niya. Uubusin daw niya ulit ang mga nagpapakalat ng droga sa lungsod. Either you swim or you run. I do not give a get out of Davao or you die. Nagbabalita mula sa frontline, Mayan Los Baños. Tapos yung sinabi niya dito, iba na. Iba na naman. Paiba-iba, di ba? Halatang bangag. Klarong-klaro. Kung sino yung gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Kasi kung normal po yung takbo ng isip mo, hindi mo sasabihin yan. Dapat may paninindigan ka. Sinabi mo, panindigan mo. Diba? Panindigan mo. Bakit ngayon pabago-bago? Laban bawi.
So, another appropriate question would be, yung ito with sincerity. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Kayo bang mga pulis, susuportahan nyo pa ba ang totoong drug addict? Pat lang, pero kung every 30 minutes, nakita man ninyo, it's a killing activity. And I think my age, ako hindi masyado. Ito ibabalik natin. Pakinggan nyo yung sinabi niya. Pati police. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Susuportahan nyo pa ba ang drug addict? Kasundaluhan at kapulisan? Susuportahan nyo pa ba ang drug addict? Ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako para magising sa ibang... Susuportahan nyo pa ba ang addict sa marijuana? Yun yung tanong. Yun yung tanong. Anthony Guerra, addict ang digong mo. Addict ang digong mo. Tanggapin mo na. Huwag kang tatanga-tanga. Diba? Ano? Susuportahan nyo pa ba ang addict sa marijuana na digong? Ito pa Ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako. 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 Kasi nagmamariwana ako para Ano na? Hindi nyo matanggap na adik si Rodrigo Roa Duterte. Klaro yan. Kompleto yung pangalan. Hindi po ako yung may sabi niyan, Siya yung may sabi. Narinig nyo naman. Hindi naman siguro kayo bingi dyan, di ba? Kasi ako nagmamariwana ko Sige, proceed tayo dito. Alam ninyo kung pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict? Hanggang kailan kayo magsusuporta ng drug addict? Kasi nagmamariwana ako. Kasi nagmamariwana ako. Kasi nagmamariwana ako. Kasi nagmamariwana ako. Kasi nagmamariwana ako para Kasi nagmamariwana ako para Kasi nagmamariwana ako para Hanggang kailan nyo susuportahan yung totoong addict? KO! Diba? Bangag na bangag. Siya mismo ang naggisa sa sarili niya. Ito, pinapakita ko lang sa inyo kung sino talaga ang totoong bangag. Ayun, alam nyo na. Balik tayo dito. Sige. Presidente. Sabihin mo sa amin. Kasi nagpapatulong kami to get the answers. Sana, we cannot get a correct and accurate or true answer from kami ang magtanong. Barado kami ngayon So under the constitutional provision of the right to be heard, kailangan sagutin ninyo yan. The right to be heard, the right to be informed. Importante yan. Constitutional provision yan, Mr. General sa military.
and the right of the people to seek redress of grievance. Kayo Oy, shoutout muna kay Zaida Taha. Magandang tanghali po. makabigay niyan ngayon. The right of information, you protect that right and allow us to use it. And we are seeking for redress of grievance of the abuses of government. Huwag na lang yung dalawang babae na inaano nila. Karaming sabi, ganun-ganun, tantrum. And then, ang ending ay... Kasi nagmamoriwa na ako. Kasi nagmamoriwa na ako eh. Kasi nagmamoriwa na ako eh. Nagmamoriwa na ako eh. Nagmamoriwa na ako eh. Oh, yan po yung ending. Siya mismo ang sumunog sa sarili niya. Okay? Kaya kayong mga kasundaluhan kayo, pinag-uuto at gagamitin lang kayo nito. Tama yung mga kapulisan na nagkaroon ng kaso sa panahon niya. Dahil sa utos, syempre mga pulis sila, sumusunod lang sa utos. 'Di ba? Nakasuhan sila, yung iba natanggal sa trabaho, yung iba nakulong na, yung iba patay na. Pero iniwan ni Digong. Hindi niya tinupad yung pangako niya. Natutulungan ng ating mga kapulisan. 'Di ba? Ngayon, dahil wala nang tiwala ang kapulisan kay Digong, ang mga kasundaluhan na naman ang gagamitin niya. Diba? Kasundaluhan na naman ang gagamitin nitong taong ito. Salamat po kay Marilyn Jaravata sa iyong palike-like dyan. Sa hindi pa nakalike sa ating live ngayon, like na po kayo dyan. Diba?